Yo, what's up mga tropa peeps? Ayan. Isang magandang araw po ng Sabado sa inyong lahat. At nako, isang magandang araw din po sa ating mga team headset. Happy New Year po sa inyong lahat at sa lahat po ng mga sumusuporta po dito sa aking channel. Yan, happy New Year po sa inyong lahat. At ito po, meron lang po tayong pag-uusapan kasi meron ako nakitang post ng News 5 at ito po ay patungkol doon sa ayan sa parang survey. Yan, survey daw ng Pulse Asia Research Incorporated. Yan. At ito po yung survey nila. Ayan, ito. Medyo napaka-interesting po nito. Bakit? Kasi 15 months na lang po isang taon at 3 buwan na lang botohan na at nako 2022 May election is coming. Kaya ayan, lumalabas na ang mga ganyang survey. At syempre, andyan na rin ang hindi natin alam kung ano ba ang ito ba ay magiging accurate pagdating ng 2022 May election. Ito po. At syempre, ito talaga ang bet ko. Si Mayor Sara Duterte. Yan, nangunguna. Nangunguna po talaga siya. Ito po, sabi po dito, nanguna si Davao City Mayor Sara Duterte sa Presidential Preference Survey ng Pulse Asia. Sumunod naman sa kanya si dating Senador Bongbong Marcos at pangatlo si Senator Grace Poe. Habang si Vice President Leni Robredo, pang-anim lamang sa pwesto. Uy! Oh, nako, pang-anim? Ayan, ba't napunta yan sa pang-anim? Diba dapat pang-10 yan? Ay, joke lang no? Magagalit ang mga dilawan sa atin. Ayan, ito. Katulad po niyan, ako talaga, ang bet ko talaga sa susunod na eleksyon sa 2022 ay si Mayor Sara Duterte. Kung tatanungin niyo po kung bakit bet ko si Mayor Sara Duterte, syempre po, anak siya ng ating presidente ngayon na si Tatay Digong at tingin ko po, malaki ang magiging gampanin nitong si Mayor Sara para maipagpatuloy ang kanyang nasimulan. Yun, yung nasimulan ng kanyang tatay. Yeah po. Syempre kahit papaano kung sakaling makakasunod sa yapak ni Tatay Digong ang kanyang anak, ay kayang-kayang ipagpatuloy ni Mayor Sara Duterte ang nasimulan ng kanyang tatay at magagabayan ni Tatay Digong ang kanyang anak. Yun po ang aking kumbaga opinion ko po yun. Kasi simula noong lumabas ang usapin o lumabas ang parang bulong-bulungan na merong mga tao na nagpupursige or nagtutulak na kumandidato itong si Mayor Sara sa pagka-presidente, parang naisip ko, oo nga, bakit hindi? Diba? Why not? Siyempre, kayang-kaya yan na sundin o sumunod sa mga yapak ng kanyang tatay at talagang matatapos niya kung anuman ang nasimulan ng kanyang ama. Katulad niyan, yung Build program. Kayang-kayang ipagpatuloy yan ni Mayor Sara at siyempre, meron po ako napanood din kasi o nabasa ng mga articles na ang isang Tatay Digong magiging successful lamang sa kanyang pagiging presidente at mahahango niya o maihahango niya at magkakaroon ng magandang resulta ang kanyang mga proyekto kung 18 years siyang magsisilbi bilang Pangulo. Kaya lang ang 6 na taon ay matatapos na. Malapit nang matapos, 15 months na lang ang natitira. Botohan na. At magpapalit siya ng pagiging presidente kung hindi ako nagkakamali mga bandang June. Kung hindi ako nagkakamali, June or July, may uupo na bagong presidente. So,
kung isang Duterte din ang mauupo sa Malacanang pagkatapos po nitong nangyari na nitong kay Tatay Digong na napakagandang pamumuno at talagang napakataas sa mga porsyento ng approval rating, pinakamataas na approval rating na natanggap ng isang pangulo ang natanggap ni Tatay Digong. Hindi ako magdadalawang isip na isulat sa balota o bilugan o shade sa balota kung ano man ang masusunod, kung meron pa rin bang yan yung sa PCOS machine pa rin ba o magiging hybrid, hindi natin alam. Pero kung ano man ang mangyari, hindi mawawala number 1 sa akin sa pagkapangulo itong si Mayor Sara Duterte. Kasi talagang ang gusto ko ay isang Duterte o isang talagang malapit na malapit kay Tatay Digong ang susunod na presidente para maipagpatuloy nila ang nasimulan nitong si Tatay Digong. Talaga namang napakaganda rin naman ng pamumuno ni Tatay Digong at isa po talaga ito sa pinakamataas na nakuhang approval rating sa buong mundo sa lahat po ng mga presidente. Ngayon po, ito. Pumangalawa lamang itong si BBM. Pumangalawa lamang siya sa survey na ito ng Pulse Asia. Ang tanong, dati matunog ang pangalan ni BBM bilang siya ang mas susunod na presidente ng Pilipinas sa 2022. Kung siya po ay talagang nanalo bilang vice presidente, di ba meron pa nga silang kaso ni VP Leni. Kung hindi siya natalo o sinasabi na kung hindi nadaya nitong si Madam Leni sa pagka vice presidente, maaaring siya ngayon ang vice president. At dahil siya ang vice president, syempre meron siyang makinarya at meron siyang malakas na tanggulan para maging presidente. Kaya lang, bakit kaya bumaba ang porsyento ng mga tao na gustong siya ay maging presidente? Ano kaya ang mga pagkukulang? Ano ang mga pinagkulangan? Ano ang mga nangyari at nagbago ang isip ng mga tao at isa ng Mayor Sara Duterte ang gustong iupo ng mga tao? Ibig sabihin talagang mayorya ng mga tao ang gusto nila ay isang Sara Duterte ang maupo. Kung titignan niyo po 12% ang kalamangan nitong si Mayor Sara Duterte dito kay BBM. Isa siguro sa mga nangyari, ito po ay opinion ko po, isa siguro sa mga factor kung bakit bumaba ang approval rating. Approval rating? Hindi approval rating yung presidential preference o yung may gusto na maging presidente itong si BBM. Isa sa mga naka-apekto tingin ko itong panahon ng pandemya. Dahil si BBM ay nagkasakit din noong panahon ng pandemya, nagkaroon siya ng COVID, namayat, hindi gaanong nakagawa ng pagtulong o hindi natin alam kung meron mga ba talagang nagawang pagtulong. Tingin ko meron naman pero siguro hindi na social media o konti lang ang nagawa niyang pagtulong. Kumbaga kung dati 100% ang kanyang ginagawang pagtulong, dahil sa kanyang pagkakasakit bilang nagkaroon nga ng COVID, baka 20% lang ng pagtulong ang kanyang nagawa sa panahon ng pandemya dahil syempre unahin niya ang kanyang kalusugan. Yun po ang nakikita ko isa sa mga factor. At isa sa mga factor na nakikita ko dahil po yan sa pagkakasangkot o kumbaga sa hindi magandang hindi magandang pagkakabanggit, tama ba? Hindi magandang pagkakatanggi dito kay FLM. So, okay lang. Kung tinanggi, kung hindi ka mag-anak, okay lang. Wala namang problema doon. Pero, hindi kaya naisip nitong mga makamarkos na ito or ng grupo nitong mga grupo nila, yung mga loyalista, hindi kaya naisip nitong mga loyalista na maka BBM pero anti-FLM, ayaw nila kay FLM,
Hindi kaya nila naisip na maaaring makaapekto dito kay BBM ang kanilang ginawang pagkondena or pagkontra or pag-ayaw dito kay Idol FLM. Yan po ay aking opinion lamang. Hindi po biro ang napakaraming botante na tagasunod nitong si FLM. At hindi rin po biro ang mga natanggap nitong award. Katulad nga po niyan, yung pagkakakuha o pagkakatanggap ng award ni Idol FLM bilang Ambassador for the Urban Poor and Humanitarian at yung pong Hero of the Year Award. Kaya po, kumbaga hindi kaya naisip nitong sila mga loyalista at nitong grupo ng mga tao na nakapaligid dito kay Bongbong Marcos na kung lang ito sa akin naman, kung lang naman, opinion ko lang naman to. Kung sakaling hindi niya itinanggi o sinabi man lang sana na nakilala niya na sometimes in his past, sometimes in his past, kung narinig niya na ang pangalan na Francis Leo Marcos o nakadaupang palad niya na, katulad nga nung meron tayong mga nakitang picture dati na nasa isang okasyon itong si BBM at si FLM, siguro kahit papaano magkakaroon ng kaunting porsyento na iaangat itong si BBM at hindi ganoon kalaki na porsyento ang agwat nila ni Mayor Sara. Diba? Yun lang, opinion ko lang naman yun. Siyempre, kahit papaano, kung sabi nga, 'di ba, merong publicity na kung positive or negative publicity is still a good publicity. Pero dahil nga itong si BBM ay isang kumbaga talagang malaking pangalan sa politika. Tapos merong isang Francis Leo Marcos na dumating na migay ng tulong noong panahon ng pandemya. Diba, no? Talagang napakaraming binigay na sako-sakong bigas sa mga humingi ng tulong sa kanya. Hindi lang sa mga private groups, hindi lang sa mga fraternity, hindi lang sa mga mga LGUs, kundi pati mismo sa mga loyalista at sa mga katulad nun MRRD, NECC na mga grupo na mga sumusuporta kay Tatay Digong talagang nagbigay ng ayuda itong si Idol FLM. At noong ito ang naiisip ko, hindi kaya noong panahon na tinatanggi nila, di ba? Tinatanggi ng mga tao na yung malapit kay FLM na siya ay isang Marcos at di ba merong interview itong si BBM at itong si Madam Amy, Senator Amy, na sinabi nga nila na hindi nila kilala o hindi nila kaano-ano itong si FLM, maaaring merong mga loyalista na maka-FLM na mas matimbang ang kanilang loyalty kay FLM bumaligtad or umayaw na sa kanilang magkapatid, umayaw na dito kay BBM na maging pangulo dahil nga hindi niya kinilala ang isang Francis Leo Marcos na kanyang kakilala. Diba? Opinion ko lang po yan. Ngayon, kung sabihin na natin itinanggi at sinabing hindi nga talaga kilala o kung hindi nga talaga sila magkakilala, hindi sila magkaano-ano, gaano man lang sana kung sinabi niya na si Francis Leo Marcos, nakita ko na yan minsan sa isang okasyon. Diba? Pwede niya sabihin ganun yun. Pwede niya sabihin ni BBM. At maganda ang kanyang ginagawa dahil siya ay tumutulong sa mga mahihirap ngayong panahon ng pandemya. Pero 'di ba ang kanyang sinagot ay nako, marami 'yan. 'Di ba? Simula nang umuwi kami, marami 'yan. 'Di ba? Ganun ang sinabi niya. Hindi direktang tinanggi at hindi rin kumbaga talagang talagang safe ang kanyang sagot. Kumbaga nagpunta siya doon sa sagot na magiging safe para sa lahat. Kumbaga kung tanungin man siya, hindi niya kakilala o hindi niya ang malayo kumbaga hindi oo at hindi sana ang sagot Pero malayo yung kanya isinagot at sinabi nga na marami yan, 'di ba? Ganon.
So, parang sa akin po, kahit na merong mga katibayan na sila ay nagkadaupang palad, nagkita o kumbaga nagkaroon ng isang okasyon na nandoon sila parehas, pareho silang nandoon sa isang okasyon. Kung hindi ako nagkakamali ay birthday 'yon ni Madam Imelda Marcos. Kumbaga bakit nandoon ang isang Francis Leo Marcos? Kung 'Di ba? Kung hindi kilala, gayong doon sa mga nakaraang video, mga lumabas na video, makikita natin yung kapatid ni Madam Imelda Marcos na talagang close na close kay FLM. Kitang-kita sa mga video, sa mga pictures na itong si Madam na kapatid ni Madam Imelda Marcos, talagang kumbaga makikita natin na parang close na close sila at ninang nga ang tawag. Alam niyo po na kumbaga parang siguro sa aking talagang naobserba, medyo bumaba ang pagkagusto ng mga tao na maging presidente ang isang Bongbong Marcos dahil na rin siguro sa mga nangyari nitong panahon ng pandemya na naging sanhi. Kumbaga sa halip na siguro kung pinakita ng isang BBM, kumbaga parang nanlamig kasi, parang nanlamig yung init dahil mainit siya dati dahil nga syempre vice president siya ang kanyang tinakbo. At kumbaga parang gusto rin nitong si Tatay Digong na maging vice presidente niya si BBM. 'Di ba? Merong mga statement noon si Tatay Digong na gusto niya si BBM. Alam niyo yung parang nanlamig ang init ng isang BBM nitong panahon ng pandemya. Unang-una na tingin ko talaga yung naging factor dahil sa hindi gaanong nakagawa siguro ng pagtulong. Hindi ko po alam kung kung gaano kalaki ang nagawang pagtulong nitong si private, kumbaga private person na ngayon si BBM, wala siyang sa gobyerno. Talagang wala akong gaanong nakita na ginawa niyang pagtulong dahil ang talagang merong mga pagtulong noon na nakikita ko itong si Madam Amy dahil syempre senador. Pero itong si BBM na nagkaroon ng sakit hindi gaanong nakakilos. 'Yun ang aking palagay po. Kaya siguro bumaba talaga ang kumbaga yung mga tao, yung porsyento ng mga tao na gusto siya na maging presidente. Kasi alam niyo po dati talagang napakatunog po nitong pangalan na 'to na BBM. Ngayon po, kung sakali, 'di ba, pwede naman Mayor Sara ang presidente at kung sa second time around kung gugustuhin ulit ni BBM na kumandidato bilang vice president, baka pwede. Baka pwede. Pero ang tanong matunog din kaya ang pangalan niya pagdating sa Vice President? Kasi syempre, paano kung kumandidato etong si Senator Bongo na merong dito po 4% para sa presidente, susunod na presidente. Syempre, nandiyan din si Senator Manny Pacquiao na isa sa mga kumbaga pang-apat siya panglima. Tapos si Mayor Isko Moreno, tingin ko si Mayor Isko Moreno hindi to kakandidatong presidente naman Hindi pa nito iiwanan ng Maynila. Pero itong si Senator Manny Pacquiao, hindi natin alam. Baka magbago isip at bumaba bilang, kasi sabi nga, merong gusto nito na kumandidato sa pagka-presidente na i-vlog ko na po yan. Kung ang susunod naman ay si Senator Bongo, sa pagka-vice presidente. Kumbaga mga nakapwesto. Alam naman po natin na lamang ang mga nakapwesto pagdating ng eleksyon dahil syempre kilalang kilala sila at mainit ang kanilang pangalan dahil nasa gobyerno na sila. Kumbaga nandyan na sila sa loob ng Senado. Kumbaga kayang-kaya na nilang konting konting kilos na lang, konting pangangampanya at ang mga tao ang huhusga at pwedeng-pwede na na magkaroon talaga ng pagkakataon na maging vice president etong si BBM, Senator Bongo, Ping Lacson o Manny Pacquiao. Di ba po? Yan ang mga yan ang mga nakikinikinita ko.
Pero sa pagka-presidente talaga, stick ako dito kay sa Mayor Sara Duterte. Kung papayagan ni Tatay Digong at kung talagang patatakbuhin ni Tatay Digong sa pagka-presidente itong si Mayor Sara. So, hindi pa naman natin malalaman yan at ito ay kumbaga parang bet pa lang. Ito ay parang sinarvey ng mga nitong Pulse Asia para sa kumbaga napakaliit na porsyento lang ng populasyon ang napagtanungan nila. Eh paano kung hindi natin alam kung lahat ng napagtanungan maka Duterte? Kokonti yung napagtanungan ng mga maka BBM. Kokonti yung napagtanungan na maka Manny Pacquiao o Senator Bongo, 'di ba? So malalaman po natin 'yan pagkatapos nitong mga ilang buwan pa. Eh talagang magkakaroon na 'yan, mga sunod-sunod na yung mga survey diyan eh. Talagang maraming darating, maraming susunod na mga survey diyan. Hindi lang 'yang sa Pulse Asia na 'yan. At ito, andito pa si Senator Richard Gordon. Aba, naku, hindi natin masasabi rin kasi kahit papaano naging matunog din ang pangalan nito pero napakababa ng kanyang porsyento, 0.2%. At itong si Antonio Carpio na merong 0.1%. Ang alam ko representative lang 'to itong si Antonio Carpio. Hindi ako sure ha. Pero itong si BP Lenny, tingin ko talagang ito malabo pong manalo. Ayaw na ng mga tao sa dilawan na mamuno. Kasi alam nila kapag dilawan ang naupo, may iba na naman ang timpla ng politika, may iba ang timpla ng ekonomiya, may iba ang timpla ng kumbaga kung ano yung nasimula ni Tatay Digong, maiiba lahat dahil babaguhin lahat 'yan ng isang makadilawan o kumbaga yun nga, yung liberal party. Kumbaga babaguhin talaga nila yan. Kung ano man ang nasimula ni Tatay Digong. At syempre, andyan naman yung kada magbabago ng administrasyon, kung sakaling magkalaban ang mga mauupo, kunwari, ang nanalo ay dilawan, hindi ko naman sinasabi na mananalo ang dilawan o hindi ko naman sinasabi na hindi mananalo ang dilawan. Siyempre, hindi pa nga natin alam wala namang nakakaalam kung sino talaga mananalo sa 2022 election, sa presidential election. Hindi naman talaga natin alam kung sino. Pero, kung sakali nakalaban ni Tatay Digong ang mauupo, tsak na iibahin nila kung ano talaga ang nasimula ni Tatay Digong at sasabihin nila na lahat ng ginawa ni Tatay Digong ay masama, hindi epektibo, at talagang pangit ang ginawang pamamalakad sa gobyerno. Syempre, yan po talagang na yun parang matik na yan kada may magpapalit ng administrasyon. Ultimo nga kahit nga sa mga barangay captain lang o sa mga mayor, sa mga gobernador, kada may ibang administrasyon na mananalo, puro katiwalian ang ilalabas. Sasabihin, merong ikang ganitong katiwalian, merong ginawang ganito na illegal, merong hindi magandang ginawa, di ba? Yan ang kumbaga tradisyon na sa ating political political nature o political tradition sa ating bansa. Yun lamang po ang aking gustong i-share sa inyo. At tingin ko maiiba pa yan at marami pang pagkakataon para maiba yan. Diba? Kung meron isa mga presidentiables na ito na bet ng mga tao, kailangan ipakita ng isang Mayor Sara Duterte na dapat siya at syempre ng isang Bongbong Marcos na talagang kailangan niyang ipakita na dapat siya dahil medyo malayo ang agwat ng kanilang porsyento sa mga bumoto kung sino. Yan, doon sa survey na yun kung sino ang gusto nilang maging presidente. So, yun lamang po. Maraming salamat po sa inyong lahat. At kita-kits po tayo sa susunod ko pa na vlog. At syempre, sa aking live kada alas 12 ng madaling araw, alas 12 ng gabi sa atin Pinas time. At syempre po, meron po tayong meron pa po tayong irarapol na 15,000 pesos. Hahatiin po natin sa tatlo. Yun po yung pangkabuhayan showcase. Hahatiin po natin sa tatlo, tigpa 5,000. Ang susunod po natin na raffle para sa 5,000 pesos ay sa January 4. Yan, January 4 po. So, yun. Maraming salamat po. At Happy New Year po ulit sa inyong lahat.
At God bless us all. Please stay safe po at maging mapagmatyag po tayo sa ating mga sa ating mga kapaligiran at maging vigilante po tayo sa pag-iingat ng ating mga sarili lalo na't ang atin pong kalaban ay hindi po natin nakikita. Kumbaga talagang napakahirap po na ang isang kalaban nating lahat ay virus dahil hindi po nakikita ng ating mga mata. Hindi natin alam kung sino ang mga merong dalang sakit, 'di ba po? So, mag-ingat po tayong lahat. Please keep safe, mag-ingat po at maraming maraming salamat po sa inyong lahat. God bless us all po. What's up mga tropa pips?